Alright guys, so gusto nyo bang gumawa nito nga dito monitor speaker na wala pang screen kasi to follow pa. So let's go. Okay guys, so ito na yung mga parts natin nga bubuuhin sa ating D12 monitor speaker. So yung mga sukat nito guys is ito, sa front muna tayo. Ayan, so yung sukat nito guys is 21 by 13 inches. Ayan, 13 inches. So, 21 by 13 inches. So, bilisan lang natin guys para hindi tayo humaba. Alright. So, itong top and bottom natin. So, same size lang lahat ng top and bottom natin. So, nag-cut ako nito guys. First is naka-square to. Sukat nito guys is 14.6. Ayan, pasensya na sa mga term ko sa pagsukat guys. So, 14.6 by 14. Ayan. 14.6 by 14. So, bakit 14.6? Kasi, depende din kasi sa kapal ng ating marine board. Kasi, may mga marine board, guys, na yung 3/4 nga. Pero, hindi naman siya pare-pareho. May medyo makapal ng konti at saka may manipis ng konti. So, sa akin dito, guys, is kung i-combine nyo yung dalawa na kapal is 1.7 inches. Ayan. Alright. So, ito is 14.6 by 14 inches. Ayan. So, itong side, guys. Okay, dito is 10 inches guys. Ayan. 10 inches. Tapos, kinat ko siya ng pina 45 degree angle. Okay. So, 10 inches by 21 inches. Ayan. So, yun yung side. Bali, apat na ganito, guys. Okay. And then, itong side din guys, bali sa bandang likod na side niya, is ito. 6 inches to guys. I mean, 6.5 inches. Tapos, kinat ko siya ng pa 45 degree. At saka dito din, 45 degree. Ayan. So, same lang din. 21 inches din yung haba. Ayan. Okay, so, tapos dito sa handle niya guys, ito. So, kung gusto niyo lang gayahin guys, so 4 inches tong lapad nito. Tapos, yung dito is singkapal lang ng roller ko. Tapos, ni-router ko na. Para smooth siya guys, rounded siya. So, yung distance niya dito is 5 inches. Ayan, 5 inches. Then, mo ni atong back guys, ang sukod ani is 4.5 inches by 21 inches. So, duha ka buok. Alright. Okay guys, so start na tayong mag-build ng ating speaker box. Let's go. Ay guys, so humana na gyud. Tapos na ang ating D12 monitor speaker. Ayan, so yung kulang na lang nito guys is yung bracing dito at saka yung abang para sa ating handle. Ayan, but yung basic na paggawa nito guys is humana gyud. Tapos na. Ayan, ay may kulang pa rin guys. Yung terminal natin. So magbubutas pa tayo. So yung itsura nito guys is pang monitor talaga. Intended siya for a monitor speaker. Ganito.
Yan. So, ganyan yung itsura niya guys. Ayan. So, hindi ko na papakita yung isa kasi pareho lang naman. Ayan. So, pareho lang. So, mag-screw na lang tayo. Then, painting, textured painting, ganun. So, screw ko na lang to guys para mas matibay siya. Alright. So, ang final na niyang sukat guys is ayan, 14.6. Ayan. Tapos, kani is 14 inches. Ayan. Then, yung taas niya, ang iyang total height niya is 22 and 1/2 inches. Alright. Okay guys, so lagyan din natin ng bracing. Eto, so dito lang. Ayan. So, di natin malagyan dito sa bandang taas guys kasi babara. Ayan. So, yung sa baba lang. So, dali lang sa may ilalim. Ayan. Para tumibay din guys. Alright. And ito din guys. Lagay na natin bracing. Para diri. Ay ma'am. Okay, yan dyan yung dumaan yung kakilala natin. Anyway, yan, dyan. Alright. Ayan guys, so tapos na yung dalawa. Ayan, so na wood screw na natin to lahat. And then, router na rin natin. So, round na yan guys. Ayan, so next step na lang natin siguro bukas na magmamasilya tayo. And then, liliha. Then, kung may extra time pa, mag-textured painting na. Alright. Ayan guys, so tapos na nga natin itong masilya. Ayan. Ayan. So, ang next step na natin dito guys is magte-textured paint na tayo. So, pareho lang yung mixture natin nung dating gawi. Pero yung ginamit ko dito guys is ito nga tile grout. Ito din yung ginamit ko sa aking D10 monitor speaker. So, so far so good yung performance nito. So, akala ko 1 kilo to but 2 kilos pala to guys. So, since dalawa lang naman yung box na it textured natin, so 1 kilo yung gagamitin natin. Tapos, ito, shellwood glue. So, shellwood glue yung gamit ko kasi, labnaw lang. Tapos, tubig. Ayan, tubig. So, yun lang. So, yung textured niya guys is hindi siya ganong kalapot. Hindi rin siya ganong malabnaw. Ayan, tamang-tama lang siya guys. Para umikot din yung roller natin. Anyway, ayan, so start na tayo. So, unahin natin dito guys. Ayan. Para mas madali na lang yung pag natin, pag nakabaliktad na. So mas madali na lang yung access natin sa mga gilid. Ayan. So let's go. Hey, yan guys. So, tapos na nga ang ating pag-textured paint. Yan. So, isang box ang yung pinakita ko kasi pareho lang naman yung procedure. So, tapos na yung isang box. Ito, tapos na rin. So, ibilad na lang natin sa araw. Then, pagkatapos ng mga, siguro mga 1 oras lang tuyo na to, lilihain na natin siya ng bahagya. Ng mga 120 grit lang. Ayun. Tapos, kukunin lang natin yung mga matutulis and then, top coat na. So, alright. Ayan guys, so tuyo na yung ating textured painting. Ayan. So lilihain na natin yan ng 120 grit o kahit na yung 240 grit. Maalis lang tong mga ayan, matutulis guys. So maiwan pa rin yung textured nya. Alright, so let's go.
Alright guys, so tapos na yung dalawa nating box sa ating pagsasanding. So nawala na talaga yung mga matutulis. So naiwan na lang yung textured niya. So ready na for top coat to guys. Lagotok! Alright guys, so sa top coat na tayo nitong ating speaker box. Ayan. So ready na yung speaker box natin. So yung gagamitin lang natin na pintura guys is yung enamel black paint lang from Boysen. So simple lang yung ating mga ingredients. Ayan. Eto. So na-mix ko na yan, nahaluan na rin natin yan ng thinner. Ayan. Alright, so eto, top coat na tayo. Okay guys, so ayan, tapos na yung first coat natin. Yan yung first coat natin. So hindi nga lang masyadong klaro sa camera yung textured. At yan yung first coat natin guys. So dalawa hanggang tatlong coat yung gagawin natin para mas matibay siya guys. At hindi madaling matanggal yung pintura. So bilad muna natin siya sa araw. Alright. Ayan guys, ito yung tuyo ng ating D12 monitor speaker. So ready na siya guys for assembling. Ayan, so klarong-klaro yung textured painting natin dito at napakaganda. Alright, mga 2 araw lang natin itong binilad sa araw guys. So goods na. Okay guys, so ready na ang ating mga piyesa para buuin natin to ngayon. So assemble na natin. So yung kulang na talaga dito guys yung screen na lang natin. But madali lang yung gawin. So importante is ma-install natin tong mga piyesa, yung speaker natin at saka yung tweeter, lahat-lahat para at least ma-sound check natin pag matapos na to. So mamaya tapusin natin to. So again guys, ang i-load natin dito is yung 12-inch by from Broadway. Ayan, yung BPA 12600. Ayan, tapos yung tweeter natin is from Broadway din. Itong 300 lang, yung BCS. Tapos each box is 8 na rubber footing kasi for monitor speaker kasi ito eh. So 4 sa ilalim tapos 4 din sa gilid. Ayan. So pwede siyang patayo, pwedeng pahiga. Ayan. Tapos may plunger din. Tapos yung ginamit natin na dividing network dito guys, isa from Crown, yung CN2600. Ayan, two-way system. Okay guys, so start na tayo sa pag-build nitong ating speaker box. Ayan, 2. Pero isa lang yung ipapakita ko guys kasi same lang naman. So isa lang yung ipapakita natin. So let's go. Alright guys, so tapos na nga yung ating D12 monitor speaker at saka screen na lang yung kulang but to follow na lang yan. So ito yung naging itsura niya guys. Ayan. Alright. Ito guys, pagpasensyahan nyo na kung nabutasan ko dyan. Isa sa mga mistake ko. Nakalimutan ko yung horn hanggang dyan pala. So hindi ako makapag-screw kaya nabutasan ko dyan. Well anyway, matatabunan din naman yan ng screen. So hindi na rin makita.
Alright. So, ganyan yung itsura guys as monitor speaker. Tsaka kung nakatayo siya guys. Ayan, so pag nakatayo siya, ganyan yung itsura niya. So, yung handle niya guys, dito lang sa ibabaw. So, simple lang isa. Right. So, sound check natin. Pero yung sound check natin guys is ano lang, hindi masyado mataas kasi ma-copyright tayo. So, jump lang natin. Ayun. Jump. Alright. Okay guys, so ready na tayo for a sound check. Ayan, so ganyan lang yung itsura natin guys. Muna naka-monitor speaker type siya. So, ang distance natin guys is 4 feet to. Ayan, nasa 4 feet siya or 52 inches basta nasa ganyan. Or basta 4 feet siya. 4 feet sobra. Ayan. So, yung sound check natin guys, as much as possible, putulin natin or i-cut para hindi tayo ma-copyright. Ayan, so, tapos yung volume pala guys, hindi naman kinakailangan na masyadong malakas o yung up natin na doon sa unity gain. Kasi maliit lang naman yung area. So, yung sound check natin ngayon dito is for clarity lang ng audio. Kung ano ba yung quality ng audio nitong ating mga speaker. So, let's go. And yung gagamitin nating music guys is from DJ Christian Naive. So, Sir Christian, thank you sa mga music mo na sa pagpapairam na hindi tayo makopyright. Ayan. So, bali dalawang music lang yung gagamitin natin guys. Itong Let the Bass Kick Battle Mix at saka yung Macarena Sound Check. Ayan. So, dalawa. Tapos, ika-cut lang natin. Paghaluin lang natin guys para iwas copyright tayo kasi mahirap na. So, pagpasensyahan nyo na guys. Alright. So, gamit lang headset guys ha. Let's go! Check this, 1, 2, check. Check. 1, 2, check. Check. 我晒得本色。DJ Christian, Naive Remix. Okay guys, so yun yung naging sound check natin. So pasensya na guys kung medyo bitin. Alam kong medyo bitin yung sound check natin. At hindi natin natodo yung ating full potential nitong ating speaker. So ang ginamit pala natin na amplifier guys is itong CA5. Pero naka half lang siya guys. Para hindi naman masyadong unfair sa kanya. Kasi masyado nang malakas si CA5 para sa ating speaker. So sinet ko lang sa gitna. Tapos yung volume natin kanina is hindi talaga naka-unity gain kasi malakas na. So hindi na natin ma-appreciate yung audio quality nito pag masyadong malakas kasi yung pick up ng sound sa ating cellphone, yun yung magiging problema. Hindi masyadong maganda kapag cellphone yung gamit natin. Ano sa tingin nyo guys? So paki-comment na lang kung ano yung sa tingin nyo yung audio quality ng ating ginawang D12 monitor speaker. Ayan. So, till next DIY project, mga off-duty lessons sounds. Alright.